Episode 183 na tayo na FPG's Batang Quiapo, araw ng Biyernes mga kapamilya. Nakita nga nito ni Roda itong sina Marsing saka si Nita na nagpapautang, kaya nalaman niya na nagpapautang pala ito. Sabi niya, Doña Nita, Don Marsing, nagpapautang pala ako. Baka naman po pwedeng mangutang sa inyo ng 30 mil. Napakalaki naman nun. Para naman makabawi ako sa buhay ko. Nakita nyo naman ang itsura ko, walang wala na ako. So sabi ni Mang Marcino, sige pagbibigyan ka namin 20 mil. Naku, napakaliit naman. Sige na nga, wag na nga. O sige, alis na kami. Ay hindi. Don Marcing, Don Nita, pumapayag na ako sa 20 mil. Sige na. Tapos sabi, bibigyan nga ng 20 mil. Pero ang sabi nga, kailangan ka ng collateral, di ba? So kinakailangan 21,000 lahat ng total na babayaran niya. Lugi pa siya. Laki-laki ng babayaran talaga. Napag-usapan nila yung di ba, yung nakasalang bahay. So kinakailangan nga namang upahan na lang yun ni Roda. Yun nga lang, ang upa kada buwan 7,000. Napakamahal naman, di ba? So nagreklamo na naman tong si Roda. Sabi naman ni Mang Marsing, mabuti pa 10 mil na lamang ang pautang namin sa'yo. Yun. So yun, talagang sabi naman ni Roda, susundin daw niya lahat ng mga kagustuhan nito ni Marsing, mapautang lang daw talaga siya. Ayun, so yun na nga, binigay na nga. Hinahabol pa rin niya. Sabi niya, yumaman lang kayo, ang bibilis nyo na maglakad. Sabi niya, sige na, Doña Nita, Don Marsing, pahig na ako sa 10 mil. You know. So sabi naman ni Don Marsing, sige, pagbibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Halikan mo ang pako. Ayun na. Hinalikan na. Ayun. Ops, di pa tapos. Isa naman. Ayun. Tapos sa pag-usapan nga nila, yung pwesto dati na kinatitirikan ni na Marsing nung nagtitinda pa sila, binenta na kasi ito ni Roda kay Mrs. Rial. Kinakailangan niya itong mapuntahan, diba, kasi may plano si Mang Marsing. Yun, napag-usapan kasi nila. Kaya sabi naman ni Roda, ay alam ko kung saan nakatira yun, tara na, sumunod na kayo sa akin, bilis. Ito na, nung paglabas nila sa maliit na eskinita, nakita nila si kapitan na nagpapaalala sa mga kababayan na bukas pista ng Nazareno, kakailangan mag-wear ng face mask kasi nga naman delikado, maraming tao, baka makahawa ng virus. Roda, ikaw pala. Mang Marsing, baka lain mo nagbago na ang buhay natin ito naman, okay naman kami kapitan, medyo nakangat-angat lang sa buhay. Kita mo nga naman, gulong lang talaga ang buhay ng tao, no? Dati si Mang Marsing ang umuupa sa'yo, Roda. Ngayon, ikaw na ngayon umuupa. Sabi naman ni Roda, ay naku, wag na natin pag-usapan yan, kapitan. At may pupuntahan pa kami. Ayun na. Sige na. Asikasuhin ko na itong negosyo, sabi ni Mang Marsing. Kaya umalis na nga sila. Sabi ni Roda, naku, kapitan, magsuot ka ng face mask. Tapos ito na. Pinuntahan na nila. Ay naku, Chichi, hindi mo ba ako nakikilala? Ako to si Roda. Nawala lang ako ng sakit, di mo na agad ako nakilala. Pasensya ka na, Roda, hindi kita kasi namukhaan nandiyan dyan ba si Miss Rial? Nandiyan dyan. Pumasok na sila. Sige na. Pagpasok nga nila, Mrs. Rial, kamusta ka na? Roda, ikaw pala yan. Ano nangyari sa'yo? Alam mo naman, nasunugan ako ng bahay. Pati ang pera ko natupok din. Siya nga pala, may kasama ako. Ayun, nakakatawa eksena to Sinamang Marsing, ayun, kasama. Ay, magandang araw sa inyo. Sabi, magandang araw ho, Mr. and Mrs. Rial. Ayun na. Sige, maupo tayo dito. Ayun na, pinaupo na sila. Kasi nga may pag-uusapan sila. Ano ho ba ang sinadya nyo dito, Doña Nita saka Don Marsing? Naparito ho kami para itanong sa inyo kung magkano ho ba ang pinagbenta ng dati namong pwesto ni Roda. Kasi ho, importante ho sa amin ng
pwesto na yon, yung kinatitirikan ng dati namin pwesto kung saan ho kami nagtitinda. Gusto ko sanang mabawi. Sabi naman ni Mrs. Real, binenta ho sa amin yun ni Roda ng 300,000. 300,000. O sige, ganito na lang ho. Nais ho sana namin bilhin sa halagang 400,000. Sabi naman ni Mrs. Real, nako, hindi ho pwede, Mang Marsing, kasi kabibili lang ho kasi namin ng pwesto na yun. Ngayon pa lang ho kami nag-uumpisa. O sige, ganito na lang. Huling na to. Tawad na to sa inyo, 500,000. Ibibigay ko sa inyo. Sabi naman ni Nita, mas okay na to. Isang araw nakita kaysa naman yung araw-araw kayong maniningil, di ba? Sabi naman ni Don Marsing, sa loob na isang taon, hindi nyo kikitain tong halagan to, tong 400,000, pero ngayon, ibibigay ko na ng kalahating milyon. Ayun, so close deal, napapayag na. Sabi naman ni Mrs. Real, o sige, payag na ako, pero kailangan abutan na, kaliwaan. Naku, wala tayong problema dyan. Yung binigay mo, 500,000. Kumentra to si Roda. Nakatuwa talaga to si Roda Ayan o. So ayan na. Biruin nyo, Mrs. Real, naibigay na agad sa inyo, nabayaran na agad kayo. So ito na. Asikasuin na rin nila notaryo para wala maging problema. Asikasuin doon ng abogado nila. So close deal na. Sabi naman ni Roda, hinila si Nita, doon yan Nita, baka naman pwede makahingi ng komisyon sa inyo. Komisyon? Sabi, ano yun, bakit? Humihingi ng komisyon. Don Marsing, karapatan ko naman makahingi ng komisyon kasi hindi nyo naman kilala si na Mrs. Real. Kundi dahil sa akin, hindi kayo magkakaroon ng transaksyon. Karapatan ko naman siguro na makahingi ng komisyon sa inyo. Sabi, no? Tapos ito na, sige, bigyan mo ng 5,000. O kalahin mo, 14,000 na kinita kayo ni Roda. Kasama na yung pinautang sa kanya. Promise, hindi ko na talaga kayo guguluhin. Sabi niya, no? Promise yan, hindi na. Aba, kalahin mo, ganda pala ng kutis mo, Marsing. Ako, tigilan mo ako, sabi. Plastic to si Roda Pagpalay sana kinupong na sa redo, napakabuti ninyo. Sabi ni Roda. Loko, tapos sa suso ko, kumubo. Tama pala siguro sinabi ni Kapitan na kailangan talaga magsuot ng face mask para iwas virus. Samantala, ito namang sinatanggol, kinumpronta siya ni Nating ng mga kaibigan niya. Sabi, itanggol, meron to ibinigay na pera sa kanya. Ano tanggol, ano sabi mo? Merong ibinigay na pera sa akin si Chief Espinas kapalit nga ng ng pagpatay ko doon sa tao. Ang pagkakaalam ko, pagkakarinig ko, 100,000. Sabi ni Ben, aba, laki naman pala. Tapos, akalain mo yun, hindi mo to kikitain sa loob ng isang araw. Sabi naman ng kaibigan niya, kikita ka nga ng ganyan kalaking pera. Kung papatay ka naman ng tao. Sabi naman ng mga kaibigan niya, sa akin okay na rin to. Kasi, masamang tao naman pala ang papatayin mo, tanggol. Sabi naman ng Niting, sa bagay, masamang tao naman yung papatayin mo, kaya hindi pa rin nakakonsensya kahit papano. Pero bagamat man, tao pa rin ang pinapatay mo. Pero pwede ba tanggol, kumain na muna tayo kasi gutom na kami. Sabi naman ni Ben, buti pa pumunta na tayo sa tindahan ni Bubbles. Doon na rin natin pag-usapan yan. Samantala to si Roda bumalik. Oh, ikaw pala Roda, kala ko nakauwi ka na, ba't ka bumalik? Miss Rian, nandito lang naman ako para humingi ng komisyon sa'yo. Komisyon? Oo, kasi ako yung diba, nagdala kina Marsing dito. Kundi dahil sa kanila, hindi kanila mababayaran. Saka, in fairness, ang laki ng ibinigay sa'yo. Pero mo, binenta ko sila 300,000 tapos bumalik agad sa'yo 500,000 pa. Akalain mo yun, pinagpapala ka ni Poong Nazareno. Oo nga, pinagpapala ko. O sige na, ito na, 5,000 Roda. O sige na, alis ka na. Akalain mo yun, Israel, ang ganda pala ng mga mata mo. O sige na Roda, wag mo na akong bulahin. Ito mo, naka-dekot, nakagoyo pa to si Roda. Para-paraan matalino mautak. Samantala, ito na. Pumunta na nga si Chief Espinas sa tindahan ni Bubbles. Ayan, at kinausap nga nila to si Bubbles na, ayun nga, gusto yun daw niyang
papinturahan itong covered court kasi nga magpapadala nga siya ng artista para mabago naman ang mood ng mga preso dito. Sabi naman ni Bubbles, talagang napakabayad mo, Chief Espinas, no? Talaga sinusukli mo lang talaga yung mga kabutihan na binibigay sa'yo, yung biyaya. Eh ba syempre, no? Alam mo, dapat matakot pa rin sila sa akin dahil ako nang dapat ang kinatatakutan dito. Sabi naman ni Bubbles, nagulat siya dahil nga sila ng dalawa ni Tanggol ang magiging partners. Sila lang dalawa. Kami lang dalawa. Eh, paano yan kapag mga bigatin palalo yung mga kalaban namin? Baka hindi namin kayanin, sabi naman ni Chief Espinas. Balatuhan. Baka naman pwedeng puntahan mo yung mga kaibigan ni Tanggol para pag malaman natin mahusay, isama natin sa misyon. Kaya na. Samantala, itong si Tanggol, lumabas na nga sila ng selda, nakakita nila itong mga kaibigan ni Ibong. Ayan, pinag-uusapan sila. Abi, akalain mo yun? Yung mga kaibigan ni Tanggol, parang wala nangyari, no? Matapos yung mangyari masama sa kanila, parang nagpapakitang gilas. Ang yayabang, sabi naman ni Ben. Alam niyo dito sa selda, sumunod ka lang, walang mangyayari sa'yo. Kung gusto mong mabuhay, kailangan sumunod ka sa mga patakaran. Kita mo ko, tahimik lang. Sabi naman ni Teng, no? Wala naman yata tayong magagawa kundi talaga sumunod, no? Kasi tinanong niya paano ba mabuhay dito samantalang kapapasok lang namin dito, ang dami ng gulo ang naranasan namin. Sabi naman ng mga kaibigan niya, tayo na umiiwas sa gulo pero ano nangyari sa atin, tayo pa rin napahamak. Sabi naman ni Teng, Tanggol, paano na yan? Maaring malagay sa peligro ang buhay mo. Kung hindi ka man mamatay dito sa loob, maaring mamatay ka sa labas sa mga misyon mo. Sabi ni Tanggol, alam ko naman na nakagabay sa akin ng Panginoon. Hindi niya ako hayaan na mamatay. So ito yung pakatutukan natin sa Lunes, mga kapamilya, no? Napagdesisyonan na nga ni Tanggol na hindi na siya tatanggap pa ng sunod na misyon. Tatanggihan na raw niya ito sa pangalawang pagkakataon. At napagdesisyonan nilang mga magkakaibigan na sila itatakas sa mismong presinto. At ngayon, nakarating kina Chief Espinas dahil nagsumbong itong si Celso, si Mayor. Alam mo na si Mayor, talagang dikit yan kinawar din sa akin na Chief Espinas. At sabi naman ni Chief Espinas, napaghandaan ko niya noon pa. Ako po, kawawa sila Tanggol. Paano kaya sila makakalaya nito? Yan ang pakatutukan natin sa Lunes at sa susunod pang episode. Dito lamang yan sa FPG's Batang Quiapo. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito, mga kapamilya. Kung gusto mo ang video na to, i-like mo ito at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPG's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.